Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang paborito yung reaktor ang nag-iisang Merzano TV 2.0. Ang baliw na reaktor pero nakakaaliw. And syempre shoutout muna natin lahat ng mga viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa buong Mega Metro Manila. Kwento sa kanto, parang fiesta na masaya. At syempre shoutout din po natin lahat ng mga Kalinga partners and reactors. Syempre mga kapwa OFW natin sa iba't ibang dako ng mundo na talaga nakatutok dito sa Kalinga. Syempre shoutout muna natin ang founder ng Kalinga Nag-iisang Kuya Bal Santos Matubang at co-founder ng Kalinga Nag-iisang Ate Edna Vlogs at the same time ang nag-iisang director na nagpapa-viral. Sabihin mo, ang nag-iisa ang Kalinga Prob. At ngayon po i-react po natin si Papa Eds, yung interview ni Vincent Calyada. React po natin yan syempre. At syempre shoutout ko muna si Ma'am Teresita Tita Eva Vlogs. Ang siya nag-request ng video na to guys. Salamat po sa lahat naman nag-request na bagay po nito. Para alam ko po kung i-react natin. Salamat Ma'am Tita Eva Vlogs. Shoutout po. At the same time, pag-usapan natin itong comment ni Kalinga Prob sa isang page kung saan sinabi niyang ang dami ng BTS kakatamad mag-vlog. Bakit kaya sinabi yun? Sabay-sabay na kumanta. At basahin natin yung mga comments sa aking FB page. Actually, share ko din po ito. At basahin natin yung comments at try po natin na mag-react. At siguro hindi ko na papatagalin guys. At syempre huwag niyo kalimutan na mag-like at mag-subscribe. So pag-usapan natin to guys So ito na nga. Kung makikita nyo guys, sinabi dito ni Kalinga Prob, no, sa nakikita niyo naman sa screen ko, no. At sinabi niya dito, ang daming BTS kakatamad na mag-vlog. At ito ay itong upload po na ito, yung comment na pinag-commentan ni Kalinga Prob sa isang page, basahin natin. Diwata Cares, no? 2.0. Yan. Doon po galing yung video na yan. And then, nag-comment dito si Kalinga Prob. Actually, nag-comment si Kalinga Prob yan. At ito na nga sabi niya, ang dami ng BTS kakatamad na i-vlog. Ba't kaya nasabi ni Kalinga Prob? Pero bago mag-comment niyan, basahin muna natin at bigyan natin ng commentary itong at reaction itong mga nag-comments. Si Ma'am Eileen, medyo malayo yung comment niya. Mabel Grappa, dapat kasi di mo na naglabas ng mga BTS kasi wala pang upload. Paano na yan pag hindi matuloy ang pranjo niyan? Nawalan na ng gana si Kalinga Prob, nakakasad na. Sabi ni Christina, babagay yan kasi ang ayaw ni Kalinga Prob, daming BTS nila kaya pati si Kalinga Prob nawawalan ng gana i-vlog. At sabi ni My Heart Channel, di na kasi nila ginagalang ang rule ng Kalingap. Lalo na yung scout mo, vlog mo, di na rin nasunod kaya nagkaaganyan. Yung ang privacy ng pamilya ni Beyonce, inalmahan na ng marami na nireaksyon ni Sangkay at ni Bopil. Pero wala din, BTS pa kaya susundin nila kahit tama rin talaga si Kalinga Prob. Sabi ni Miss Nana, bakit kasi ayaw bawalan ni Rob ang BTS? Yun lang naman ang solusyon dyan. Ninayaan niya kasi na nag-upload ang iba. Dati naman walang mga BTS, okay naman. Pero ngayon kasi nangyari na dahil hindi nila pinipigilan, siya ang boss, dapat siya ang magbawal. At saka isa pa yung video na yan. Lumipas ng ilang araw bagong na-upload tapos na ang birthday ni Rob. Actually para sa akin kasi, hindi naman pinagbabawal yung BTS. No, kasi malaki kasi ito guys sa mga viewers natin. Kasi malaki yung difference nung yung sa Pranjoy. Kasi yung Pranjoy guys, unang-una po. Guys, ito opinion ko lang po ito ha. Kung may masasabi po ako, i-correct nyo ako ha. Kasi para sa akin kasi guys, iba kasi yung Franjoy. Yung Franjoy kasi guys, hindi pa nasisimulan yung serye.
'Di ba? Parang yung serye hindi pa siya nasisimulan. No, hindi pa siya nasisimulan. Hindi tulad ng ibang mga love team and tandem. Hindi mo maano BTS nun, okay lang. No, okay lang yung BTS nun kasi unang-una kumbaga nag-underway na yung nag-underway na yung vlog. Hindi tulad kasi ng Franjoy, talaga mai-spoiled. At yung reaction ni Kalinga Prab dito, hindi ko masisisi kasi yung sabi ang dami ng BTS katatamad na i-vlog. At so ang napapansin natin dito, yung sinasabi niya rito, yung kay Joy Diwata. Hindi naman niya, di ba? Ito guys, kung mali po ako, i-correct niyo ako It's only my opinion. Kasi nagbe-base lang ako sa video at sa picture, so natin, na lumalabas, ito si Fran at si Joy. Parang inangkas niya si Joy sa motor. Tapos ang dami nag-BTS. Para sa akin, naiintindihan ko si Kalinga Prab. Kung huwag nyo tignan na dahil as a vlogger, as a viewer, iba po ang content creator. No? So, ito po ang sasabihin ko po, itong comment ko na to, as a content creator. So, sa mga viewers dyan, siguro hindi nyo maintindihan. No? Pero kung uunawaan nyo po ako bilang content creator, tatama rin ka talaga. Kasi parang ang dating, na-spoiled na. Kumbaga, parang, paano na yung umpisa pa lang ng Franjoy? Wala na tayong kwento, meron na nasa BTS. Di ba, no? So, yun yung nakikita ko dito, guys, Kung mali po ako, i-correct nyo ako. So, at the same time, syempre, normal naman na yan ang ma-feel ni Kalinga Prab. Natatama rin siya kasi, no? Ang dami ng BTS kakatamad na i-vlog, no? Sabi niya, i-vlog. So, ano tinutukoy niya? Yung Franjoy. Na parang hindi pa nagsisimula yung serye, meron ng mga vlog. No? So, may spoiled na yung kwento. So, parang ang dating, magkakilala na pala si Joy. Di ba? Tapos, inahatid niya na pala. So, para sa akin, ganun po, titignan ko si Kalinga Prab, hindi dahil, titignan ko siya dahil, bilang isang content creator. Siyempre, yung kumbaga sa pelikula, yung pelikula kasi bago isa lang yan, may tinatawag na teaser. So, yung mga supporters, kung may teaser ka napapanood, ma-excite ka, no? Ngayon, kung magbablog si Kalinga Prab, anong teaser ang... Kumbaga parang yung teaser, nauna na. So, wala nang excitement. Alam na namin, si Joy tsaka si Fran, inahatid pala ni, hinatid ni Fran si Joy. So, parang nandun na yung closeness na agad. Kung sa vlog, paano mo yun? Di ba? Paano yung content mo? Di ba? So, nawala yung excitement at na-spoil talaga para sa akin, Trabaho lang po, comment ko lang po ito. No, kasi iba sinasabi nila, ayaw ni Kalinga Prab na i-vlog. Hindi po dahil sa ayaw niya. Hindi dahil sa ayaw niya. Kumaga nawawalan ka na ng gana kasi parang nauunahan pa siya ng iba na sana hinintay mo na natin, yung vlog ni Kalinga Prab. And alam mo naman din na huwag mo munang i-public yung nakikita nyo kung ikaw yung nag-BTS. So, parang consideration mo din kay Kalinga Prab. Teka, bago ko i-upload to, hintayin ko muna si Kalinga Prab mag-upload. Parang ako last time, in-interview ko si Mikoy, nagpaalam ako kay Mikoy. And then, may mga sasagutin siya, hindi kinarang ko. Sabi ko, tsaka mo na sabihin. Hindi lahat ng tanong tinanong ko sa kanya kasi kinukonsider ko na abangan nyo na lang yung magiging vlog ni Kalinga Prab. So, kumbaga ako, bilang isang content creator, inisip ko din na yung takbo ng serye. Kasi kung sa mga BTS, sa mga interview, medyo tatanungin natin sila at ipapakita natin na parang medyo advanced sa serye. So, may spoil yun. Kaya may mga BTS talagang hindi dapat agad-agad pinapakita. So, may point naman. Pero naman sila sabi Kalinga Prab na masamang BTS. Siguro you need to consider yung taste. Lalo na yung Franjoy, halos sisimulan pa lang may nakikita na tayo, di ba? Yan, nasabi ni Dali May Victoriano Ino, dapat kasi pinapakita na magkakilala man pala, nagkakasama naman pala. Dapat inantay na lang na i-vlog ni Kalinga Prab. Ito, gusto ko tong comment niya ni Ma'am Dali.
Make sense hindi naman dahil ano siya, di ba? Magkakilala naman pala. So paano mo gagawin sa vlog yun magkakilala na pala sila, no? At alam naman natin, syempre guys, content to Hindi pa naman iba kasi seryoso Na pocket ni Love Team, akala mo naman pag-aasawahin na hindi po, content pa rin yan. Oo, content yan Ang pangit naman na biri mo, gagawa ka ng content, magkakilala na pala. So, yung mga viewers, yung utak ng mga viewers, magkakilala na yan. So, talaga may spoiled para sa akin. Sabi ni Maribig Kintoberber, sa tingin ko po, wala nang franjoy kasi naging toxic na po. Super sad me kasi walang talagang franjoy lang ang inabang ko na Love Team. Sana kaya lang nawala na dahil sa pagiging toxic ng bawat supporter. Sana po Kalinga Prab, pagbigyan nyo pa din po na magkaroon ng franjoy. Please sa mga supporters, please po magkasundo na po kayo. Love lang po. Alam mo, tignan mo. Diba? Tulad niyan, inaabangan niya. Paano kung hindi tuloy ni Kalinga Prab? Para sa akin to guys Para sa akin hindi po masama ang Love Team. Hindi po masama ang Love Team, masama lang yan sa mga ayaw. Tsaka at the same time, alam mo naman yung cause kung bakit may Love Team. Ay sabi niya, ayoko magkaroon ng Love Team si Joy Diwata. Unang-una po nasa social media siya. Ngayon, naintindihan ko naman yung iba, ayaw nila magka-Love Team si Joy. Gusto mag-focus na sa pag-aaral. Alam nyo, pwede mag-focus si Joy sa pag-aaral. Pero kung ang plano nyo, ang plano nyo hindi siya makilala sa social media, nasa inyo po yun. Pero ako sasabihin ko sa inyo guys, napakalaki ng impact ng Love Team. Sa ayaw man natin sa gusto. At hindi lang porke pinag-Love Team, pinipilit mag-asawa. Hindi po. Nasa kanila na yan kung suseryosoy nila hindi. Pero for us, yung Love Team po ni Kalinga Prab, ginagamit yan para makatulong. No, to generate views and convert into money. And money convert to charity. Diba? So, ganun lang yung doon. Iba kasi masyadong advance. At sabi naman, hindi kasi sasaktan lang si Joy. Ano ba? Lahat na lalaki pwedeng saktan si Joy. Yun ang katotohanan doon. Kahit naman tayo sa totoong buhay, hindi naman lahat ng nakilala natin lalaki, hindi tayo sinaktan. Lahat naman tayo, di ba, nasaktan tayo. Kahit nga lahat ng babae nakilala ko, nasaktan din tayo. No? So normal, hindi naman po niya magiging boyfriend pa yan as of now. Nasa kanila na kung itutuloy nila. Pero for now, yung franjoy po, maliwalag na content lang yan. Kaya lang sabi ko nga sa inyo guys, huwag kayong magsamama ng love kay Kalinga Prab. Kasi content creator siya. Kung viewers ka, syempre magagalit ka. Sabi ni Virgil Lumio, kaya na kung hindi may may pampalibas na akong panoorin, hindi gaya dito ng daming KJ at madamot ayaw magbigayan, ayaw magtiwala sa direktor ng Kalingap na akala mo silang agency na exclusive lang si Joy para sa kanila. Totoo po yan. Akala mo si pagmamayari nila si Joy. Mga walang bilib sa strategy ni Kalinga Prab, gusto lang naman ng good vibes, pero bakit ang damot ng tadhana? Di naman ibig sabihin ng tandem may aasawahin na exactly mang Virgil lumihok. At akala mo pagmamayari nila si Joy. Hindi porket may nailalabas kang pera at may nabibigay kay Joy, pagmamayari mo na yan. Di ba no? Tsaka at the same time, isipin nyo din yung career ni Joy bilang isang vlogger. Pagdating ng panahon, magkakaroon ng YouTube yan. Ngayon, kung gusto nyo patayin yung kanyang pangalan sa YouTube, kayo magkakaproblema niyan. Hayaan natin si Joy mag-decide. Kung sinabi na Joy, gusto niya magka-Love Team, pumayag siya. No? Hindi. Hayaan natin siya. No? So, abangan natin. Maganda sinabi niya. Sabi ni Florial, idol na panood ko yung live ni Tandang Federico kanina. Nagbobo sila ng grupo na anti-Kalingap. Tapos yung mga pera daw ng supporter gusto niya sa kanya ibigay. Halatang pera lang talaga habol niya. Ewan guys, sa YouTube naman, maniwala kayo guys, pera-pera lahat yan. Huwag ka maniwala na lahat ng guys sa mundo, lahat ng gumagalaw dito sa mundo, pera-pera. Paano ka tutulong kung walang pera? Diba? Yung pokrito na lang yun.
Hindi naman pa pwede. Tutulong ka, palabas ang pera dyan. Ano ba? Iba makita lang utak eh. Tama si Ryusan. Kasi po, pag niluluto pa lang ang love team, ang style dyan ay pakipot muna at pa-tweetams. Yan, aangkas na sa motor at ihahatid na. Siyempre, malalesa ng excitement. Paano na i-direct ni Kalinga Prab yan? Makes sense. Diba? Maricel Elisario, ibalik na niya ang yung dating rules na bawal BTS sa mga Kalingap Angels. Mga kasamahan lang naman ng Kalingap ang nag-BTS kasi napapansin ko lumuluwag siya ngayon, hindi gaya ng dati sa batch 1. Ngayon, halos nakabalanda na sa Sokmed, bawal nga noon na ipakita mga Angels kung may i-upload. Pero ngayon, todo promote na kahit nag-shoot pa lang. For me, sa akin good idea naman po yun, no? At ngayon kasi ang pagkakaalam ko, yung mga BTS bawal na rin yan. Dapat mga after 2 days bago mo i-upload. No, kung merong mang gumagawa, siguro nakakalimot, no? Pero maganda ipaalala. May rules naman po. No? At syempre sa busy ni Kalinga Prab, hindi naman niya nababantayan yan. Nandun na lang sa mga vlogger at yung mag-BTS, yung pagpapasya. No? Kumbaga parang gamitin mo na lang yung common sense mo. Kung kailan mo i-upload yun, i-upload mo ba pagka-upload? Syempre hindi. Sana siguro after 2 days. Kami, parang as a reactor, bawal kami mag-react ng lalo love team. Syempre love team, ayun yung viral. So, nangyayari sa amin, naghintay kami ng 2 days. No, diba? Ganon din yung BTS, dapat ganon. Hindi yung BTS mauuna sa upload. Kasi nga, may spoiled yung content. So anyway guys, kung may nasabi po o mali, correct nyo na lang po ako. So, yun lang yan guys, no? Hay nako guys, so mahaba-haba lang na usapan yan. Pero sana huwag kayo magtampo sa akin. At tingnan nyo po si Kalinga Prab bilang isang director, bilang isang content creator. Huwag nyong masamain yung sinabi niya. Ako naintindihan ko agad eh. Biro mo gagawa ng content. Ang sarap pa naman gumawa ng content na pa-tweetams. Yung parang hindi pa sila close pero may sweet na. Paano mangyayari? I-close na pala yung dalawa. Anong kwento gagawin mo? Magkakilala na pa, nagkaangkasa na pala. Palagay na ng loob. So, nasira na yung pagkain. Kung sa pagkain, napapanis. Although, pero syempre, para saan, pwede pa rin na maituloy ni Kalinga Prab. No? At sana may matutunan yung kung sino man yung mga nag-BTS, no, don't take it as negative. Take it as a positive. No? At pakinggan natin din yung mga inahing o yung reaction ni Kalinga Prab o even ni Kuya Bal. So, ganoon naman po yun. At huwag natin masamain, di ba? So, kung may mali, lesson learned, mag-adjust tayo ang sumunod, di ba? No? Ganoon lang po yun. Sana huwag kayong masaktan sa sinabi ko, guys, baka may nagtampo. Anyway guys, panoorin naman natin etong syempre sa mga EDC, shoutout po. At syempre kay Tita Eva Vlog, shoutout po sa inyo ma'am. At salamat po sa request, no. At namimiss ko din yung mga baliw na mga EDC. At pakinggan natin si Papa Eds, tara. Si Paring Edo. Hello po mga Kalingap. Ano nangyari kay Papa Eds? Daming sugat. Ano, nagpatanggal ka ng warts? Ganun yun, pag nagpatanggal ka ng warts or tigyawad ba yan? Ako Vincent. Natatawa na agad. So ayan bro, Kalingap Edo, kamusta bilang isang charity vlogger? Basta ito up and downs ngayon kasi siyempre ganoon naman talaga sa lahat ng ng business din ito eh. Yung YouTube. Up and down kasi siguro mababa na yung views ni Papa Eds, di ba May mga times na andun tayo sa TikTok. Ayan, sakto lang. Ay, medyo mababa pa na ngayon. Pero diretso lang. Hindi tayo titigil. Dahil subok na yan, aram ko naman na normal lang yung mga ginabagay. Dari ni Papa Eds, no? Very observative. Normal po talaga yan. Tataas, bababa. Napifeel ko din yan. Minsan mababa yung views, mataas yung views. Depende po. Kumbaga, pagsubok lang yan, no? Dapat lampasan. Mahalaga, hindi ka susuko sa mga mga pangyayari. Yan naman gusto ko sa iyo marinig eh. Hindi Ganyan si Papa Eds. Matalino. sumuko dahil kailanman pinaglaban ko. Aray ko!
So ito naman bro. Aray. Mula noon hanggang ngayon, kanino humanga si Kalingap Edo? Siyempre kay Beyonce. Kanina pa ba, Eds? Ayun, no? Ano ba? Marami kasi. Sa bagay, pwede si Kalinga Prab, no? Kuya Bal. Maraming choices. Inaangaan mo na Ano lang. ba tanong mo? Hinahangaan. Akala ko minamahal. Ito. Ay sila, no? Siguro, si Kuya Bal, dati si Kuya Bal talaga. Kasi kaso ngayon medyo naglaylo si Kuya Bal. Pero ano si Rob? Nagod siya si Rob kasi consistent si Rob simula pa nung year 1 ng Kalingap hanggang ngayon. Halos pa-improve nga ng pa-improve every year eh. Kaya talagang nakakabilib talaga makita yung kanyang growth simula nung baguhan pa kami, nung simula cellphone pa lang ginawa, tapos simple lang yung pagkaka-production namin nun. Ang simple lang yung kotse, hanggang sa maging ganito nakabongga yung at ganito katindi yung Kalakinan. yung Galing, no? Consistent si Kalinga Prab. Mahusay talaga si Kalinga Prab, guys. Bilib na bilib ako sa taong yan, totoo lang. Napakalawak ng utak. Ganun dapat ang isang vlogger. Kaya may mga vlogger, lumalaos eh. Paano nag-contain lang sila sa isang portion, no? Hindi sila nag-isip na iba, hindi sila nag-excel. Pero si Kalinga Prab, lahat pinapasok, napakahusay. mga saka yung grupo niya, saka Kumbaga nasaksihan mo bro. oo, sa pool. So ito naman bro. Saan na ngayon masaya si Kalingap Edo? Siya lang masaya sa puso mo. Iba na sa isip ko, Papa Edge. Ano ka ng pattern? Siya lang masaya sa puso mo. Ikaw, Papa, nagpapayak ka ng one-sided. Napayak mo yung mga one-sided. Oo talaga. Hira ka doon. Ang bihira ka, Vincent Caliado. Boy, abunda ka talaga. Tsaka yung tawa mo, malupit ah. Parang inaasal mo yung mga one-sided. Nangaasal ng one-sided eh. Sa puso mo. Puso mo. Hira ka doon. Saan nga bro? Siyempre dito sa Kalingap. Masaya tayo dito eh. Kaya nga Dumaday lang ka pa. hindi ako umalis dito kasi masarap talaga maging Kalingap. Bukod sa nakakatulong ka sa ibang tao, siyempre sa sarili ko din, sa aking mga pamilya, natutulungan ko din sila gawa ng pag-sakit sa trabaho ko ito. At marami tayo napapasaya. Yun ang pinaka-the best, yung mapapasaya mo yung ibang tao. So ito, kung may saya naman, meron naman pinakamahirap. Ano yung pinakamahirap na pinagdaanan ni Kalingap Edo? Na matagal mong na hindi mo pala nakalimutan. Pagka siguro, pinakamahirap ba dito? Yung kapag siguro kagaya nung mga times na pag yung mga sa love team pag nagkakahiwalay, minsan may mga times na kahit wala kang ginagawa, ikaw na papagbuntungan ng mga galit na iba kasi hindi nila alam yung mga istorya. Ilang beses na nangyari. Siguro yan, piling ko nasaktan siya doon panahon ni Rina, Kasi doon siya, alam ko doon ang pinakamaraming basher niya eh. Okay, siguro 2 or 3 times. 2 times. Kasi yung una sila, siya hindi pa naman yung masyado ang community nun. Pero Sheena, okay, tapos? itong sumunod, yung mga dalawa, grabe na community. So, may mga solid supporters talaga sila, mga panatiko. Kahit anong gawin sa'yo, wala kang laban eh. Kasi sila, Hindi ko panatiko eh. mga trolls lang, wala na sila magawa. Kundi manira. Talagang minsan, below the belt ang sabihin, talagang minsan, kung hindi ka magiging matatag, grabe yung pinsala ng mga sa'yo. Grabe, no? Parang feeling ko, pati emotional, nadali si Kalingap, Edu eh. Pero sinabi naman niya, kung may nahina ka, mapipinsala ka talaga eh. So, ibig sabihin na overcome naman niya. At yun ang masakit talaga na realidad, lalo sa mga love team. Sad to say guys, sana kung mali ako, i-correct nyo ako. Shoutout mga sa lahat ng mga Team LC Immovable at sa mga team baliw ng mga LC. So para sa akin, na overcome naman niya. Pero ramdam mo kay Papa is nahihirapan din siya kasi binash ng binash eh.
Saka mahirap talaga pag panatiko. Kasi ang panatiko, masyado nag-a-advance mag-isip yan minsan. Tapos, iniisip nila, ganto ganyan. Tapos, pag hindi nangyari yun, magwawala. Pag nagwala yun, ayun na. Ibabash ka na. Alam mo naman na ang pinapanood mo is sa YouTube. Ngayon, kung magiging sila talaga at hindi na nangyari, so ano lang, be sports lang. Hindi yung mambabash ka. Kasi dati naranasan mo yun, na-stress ka, di ba? Talagang nakita ko nung na-stress ka, labi yung paninira sa'yo. Na-stress pala si Papa Eds. Okay, na-stress siya doon. At ang pangbibintang na sa'yo, talagang bibintang na. Pero at least yun, sabi mo nga, naging matibay ka talagang. Hinayaan mo na lang, pinasa Diyos mo na lang. Tama. Yun. Ito na lang bro, ito naman. Kung ihahambing ka sa bagay, ano ito at bakit? Bagay. Yeah. Bagay? Anong bagay yan? Ang dami ako sa bagay. Diamond. Wow, bakit diamond? Diamond, ha? Ang diamond ng isa mga batong pinakamahal din yan. Although ang platinum, mas mahal yun. Yung diamond, mahal talaga yun. No? Pero yung platinum, mahal din yun. Yung ginagamit sa mga aeroplano, platinum yun. Kaya nga minsan pag may bumaksak na aeroplano, yun ang agad kinukuha ng iba eh. Kasi mahal yung platinum. Kasi ang platinum, habang umiinit, lalo siyang tumitibay, hindi siya nalulusaw. Tulad ng gold at iba mga bakal, pag sobrang init, nalulusaw. Pero yung platinum, habang umiinit, lalong tumitibay yun. Kaya yun ang ginagamit sa LSC. Ba't tayo doon napunta? Diamond. Kristal ano? Kristal. Nanggiling-ling. Siyempre, hindi natin pwede doon sarili tayo. Okay. Siyempre, una sa lahat, matigas. Matigas. Matigas, Papa Eds. Ang bira yan. Okay, at least matigas, okay yan. Kahit ano ang diamond, di basta masasira ang diamond. Yeah. Kaya, ayan. Matibay ang diamond. Sa matigas ang diamond. Pero, parang maganda. Maganda. Oo, parang doon makita na. Matigas man sa paningin, pero maganda yun sa loobing. Parang ganun. Pero, Tsaka pinakamahal na bato yan, ha? Diamond. Ayos sige. At dito na tayo dadako kay Beyonce. Yes! Yan, hinihintay ko sa'yo pa, Vincent Calyada eh. Ay, nako. Buti na lang. Pinakamasayang moment na kasama mo si Beyonce. sa moment. Masayang moment. Masayang moment. Dati pa yan, nung mga pag naano siya sa scouting. Kasama. Dati, at yung ganun, kahit simple lang yun, talagang yun ang yun ang walang kahit anong, kung ano, kami lang. Uy, matindi yung sinabi ni Papa Eds, ha? Alam mo, in-expect ko nga yung vlog, eh. Dito, pinili niya, alam niyo bakit? Kasi raw daw. Raw, ibig sabihin, ano yun? Walang edit, walang camera. Kung ano yung meron dun sa kanilang time na yun, talagang sila talaga yun. Raw. Walang edit yung guys. At nagulat ako, yung pag-i-scout nila, ang naalala niya. Ibig sabihin, ano talaga yun? Something special yung kay Papa Eds. At yun, hindi yung part ng vlog, ha? Hindi yun part ng vlog. Yun, talagang yun ang yun ang walang kahit anong, kung ano, kami lang, sila, mas masaya yung ganun lang minsan. Simple lang si Papa Eds, no? Yun lang gusto nyo. Marami din naman sa mas nagagawa mo yung kahit anong belo nga, parang ganun. Pero, matindi yun, ha? Mali ang tindi niya. Kaya tumawa si Vincent Calyado, eh. Mas nagagawa mo yung kahit anong belo nga, parang ganun. Pero, parang, sige, kahit pa natin. Anyong kulitan, anyan lahat. Malabas yung tunay na ugali mo.
Ibig sabihin, Papa S, kapag nag-i-scout kayo, talagang kung ano yung ugali mo, ugali ni Beyonce, inilalabas nyo, ha? Matindi to. Iyak na may mga one-sided. Oh. Tapos kung napupunta niyo kung saan niyo gusto pumunta. Wow. So ito naman bro. Saan mo may hambing ang EDC? Ay. Ano at bakit? Ganyan mga tanong. Vincent Calyada. Shout kay Vincent Calyada, guys. Supportahan po. Napakabait din yan. Nakasalamuha kung bait. Vincent Calyada, bro. Shout out, bro, ha. Nakang patay. EDC naman yung team nyo. Yung... Saan ba? Ay. Anong klaseng hambing ba? Yung kahit saan mo hambing. Dapat ano bagay? Ano? Kung ikaw sa Diamond, sa bagay. Kahit saan. EDC, Paa-solid ng EDC. ibang love team. Oo. Wala akong, unique kasi ang EDC ay. Unique yan, oh. Tsaka nagustuhan ko din sa sa EDC, yung mga sponsor nila tahimik lang. Kaya nung birthday ni Beyonce, nagulat ako, bongga. Tahimik lang yung mga sponsor ng EDC, ha. Magugulat ka, ang bongga. Ganun atindi, di ba? Unique kasi ang EDC ay. Unique. Mahirap yan eh. Mahirap yung hambing. Mahirap. Wala akong maisip yun. Iano mo na lang sa bagay. Sa bagay. 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 Diba? Seryoso kasi ang EDC ay hirap magsabi. As long as mysterious the object. Di ba? Sabi niya, seryoso kasi ang EDC. Narinig nyo guys, seryoso ang EDC, ha. Kaya talagang ingat na ingat si Papa sa sasabihin niya. Parang hirap yung mystery niya. Para siyang Pinag-isipan tagal ni Papa Els, eh. Ganda yung sagot niya, eh. full of surprises kasi ang EDC ay mahirap. Wow. Full of surprises. Nok na ang patay. Mahirap yan. Predict. Para siyang mga lang, para siyang magic or ano. Wow. Oh, it's a magic. Diba, no? Got to believe in magic. Tell me how do people find each other. Ang ganda, magic. Magic. Yan, yun. Para magic na lang. Alright. Magic Kayo na po sarap. bahala mga kalingap. Magic sarap. Ay, magic sarap. Magic na, may sarap pa, Papa Els. Nok na ang patay. Yummy. Yummy. Nasarap. So, ito. Yummy. Pinakamadalas mo marinig na salita kapag kausap mo si Beyonce. Yan. Ay, Hindi alam ng iba yan, pero ikaw lang nakakaalam, bro. At malalaman na nila dito sa vlog na to. siya lang daw ang nakakaalam yan, ha. So, exclusive pala to. Exclusive na tanong to ni Vincent Calyada kay Papa Els. Tingnan natin kung masasagot niya. Yung para tarang yun eh. Hindi, lagi lang yung nagsasano. Yung parang mahilig mo, parang madalas mo marinig sa kanya. Duda, eh? Duda. Oo, ganun yun eh. Aray ko, duda. Yan si, para duda ka pala ha. Ngayon ko lang nalaman. Eh, syempre naman. Mahal mo eh. Ganon yun, Vincent Calyada. Syempre, pogi ni Papa Eds. Diba? Syempre, maganda yung nakabantay ka. Alam mo, totoo lang, guys. Kung iisipin mo, eto guys, sa mga Eds yan. I-correct nyo kung mali ako, ha. Magdududa ka ba kung wala kang karapatan? Di ba, no? Para sabihin, ba't nagdududa ka? May karapatan ka ba? O, di ba? Naisip niyo ba yon? Di ba kung walang namang namamagitan sa inyong dalawa, dapat walang pakialaman. Eh, ba't nagdududa ka? Pag kasi nagduda sa isang, ang normal naman po yan kaysa mag-asawa, di ba? Lalo pag asawa mo, medyo, ba't ngayon ko lang uuwi? O, di ba? Nagdududa na agad asawa mo eh. Sino yung kausap mo sa cellphone? O. Kasi meron kayong relationship. Parang ganun, example ko yung asawa. Ako na ang pateng. Nagdududa si wifey, ha? Oh. Ito.
Ano ang kinahihinaan ng loob ni Kalingap Edo? Yan. Hinahinaan ng kalooban ko. Oh. Basher. Siyempre, Ano? ulit nga, ano? Ano ang kinahihinaan ng loob ni Kalingap Edo? Ano, siyempre una, sa ano, sa family. Family. Saka, siyempre pag nakikita ko ano, malungkot sila, yan. Ayoko nang ganun. Siyempre, pamilya ang kahinaan natin, ganun Yes, maiwan. totoo. Saka minsan, siyempre, dito rin sa ano, sa vlog, no? So minsan pag nakikita ko minsan si Rob na ano, yung humihila yung channel, hindi man sana pero nag-iisip din ako eh. Ano kung gagawin ko. Kung tanda mo yung dating magkasama tayo sa pag-scout, nag-iisip tayo kung anong pinakamagandang yung kakatulong sa kanya. Kasi minsan talaga, Ako yan. naranasan natin nung mga, hindi pa naman katagal, mga 2022, 2023. Yung mga times na ambis lang niya, 100,000 lang. No? Kaya nga, noon. Yung kasagsagan ng Lola Damian at ni Lola, ni Ate Maylin, sa 300, 400 din yun ay. Hanggang sa nababa din sunod na taon. Nakakatakot minsan. Kasi siyempre, makababagsak din tayo lahat kung may ano siya eh. Baka solid to ni Papa Eds kay Kalinga Prab, ano? Baka solid na yun to. Ang kinahinaan. Very supportive sa pinsan niya. Okay. Ito naman bro. Kung may darating na biyaya para sa inyo ni Beyonce, ano ito at bakit? Harap yun, biyaya. Biyayang darating, ano kaya yan? Sumabay sa akin biyaya. So, para sa inyo ni Beyonce naman, para sa inyo ni Beyonce. Harap na biyaya. Anong biyayang? Ang biyaya ba? Biyaya. Ano ba magandang biyaya ngayon? Nasa kanya na kasi halos ng karaniwang. Alam mo, Papa Eds, nagugustuhan ko sa'yo pag pumipikit ko. Totoo lang guys sa mga Edsy, di ba? Kilala nyo naman ako. Pag nakikita ko si Papa Eds, napikit siya, gustong gusto ko. Kasi parang yung usapan, seryoso na eh. Pag usapan Beyonce, napapapikit siya. Hindi natin. Biyaya ngayon. Nasa kanya na kasi halos ng karaniwang hinihingi ng tao ay may bahay na ano man. Kompleto pa ang pamilya. Sa financial naman, halos sustain naman. Ano lang, siguro, ano, mas tahimik na, ano, na buhay. Tahimik na buhay. Wow, yun lang. Minsan naisip ko kasi, ang gulot minsan ng ano, social media. Ito. Parang Totoo naman yan, pampagulo talaga minsan. Kaya huwag mo saseryoso yung social media. Naku po. ano talaga bro, talang nakikita ko at nararamdaman ko sa iyo. Gusto mo lang yung parang payapa. Ano? Minsan, nakakasawa mo kasi pag puro dito lang sa ano, minsan nakakapagod. Yan, minsan gusto mo tumambay din sa kubo at nakikita mo payapa dun eh. Okay, sige bro. Ito na. Special message para kay Beyonce. Yan, siyempre, kagaya na lang dati, palagi ka lang mag-iingat sa mga lakad mo. Palagi mo lang i-ano ang Panginoon sa ano mo, sa bawat galaw mo, na decision mo sa buhay mo. At huwag kang dapat sundin mo lahat ng Panginoon mas nakakatatanda sa'yo kasi bata ka pa at hindi porket naging 18 ka na nasasabi natin nasa tama, medyo tumanda ka na. Parang matured na ka. Hindi pa rin, hindi na nasasabi na porket 18 ka na, matured ka na. Minsan mas lalo tayo nagiging mas na-mislead natin yung na, ay, 18 na ako, pwede na tayong gumawa kung ano. At hindi yung ganun. Ang pagiging matured ay nasa ating nasa kasama, nasa paligid din. Nasa sarili natin yan. Kung paano natin i-ano yung sarili natin. Yes. May masasabi natin, ay bata to, matured na. Yun ang tama. At saka syempre, paligidan mo ang sarili mo ng mga tamang tao. Yes. Yun. I love it, Papa Eds. Tama yun, totoo lang guys. Ano yun, ma-apply mo yun sa totoong buhay. Totoo yun, dapat gusto mo maging matalino, trapahin mo mga matatalino. Gusto mong trapahin mga gago, gusto mong maging gago, trapahin mo yung mga gago. Ganun na totoo po yun, no? Na ang tao kasi nakaka-adapt tayo. No? Minsan depende din yan sa kasama, lalo na yung talagang sanggang dikit. Pero hindi naman masama makipagkaibigan kahit kanino, no? Ang punto lang din yung lagi mong kasama kasi minsan
nakakaano yun, nakaka-impluwensya talaga kung sino minsan nakakasama mo. Di ba? Tama si Papa Ed. So, dapat piliin din ni Beyonce yung mga taong talagang pagkakatiwalaan niya, no, mga pagsasabihan niya, ganun. Puro positive Para lang. positive. At lagi mo lang gawin ang tama sa at sigurado hindi ka bibiguin yan pagdating ng araw. Amen. Kasi siyempre ako, naranasan ko na nagkamali na ako ng mga past years ko nitong mga ko, eskwela. Medyo rin tayo, hindi tayo ganun perfect na tao. May mga times na kakamali din tayo. At It's normal, Papa Eds. may kikwento na lang natin sa mas nakababata, minsan yung mga kamalian natin. Yes. Kaya, Doon may share natin. No? yung sinashare natin sa iba para mas hindi na sila mamuslim. Matuto na sila. Kaya dapat mas maging tayo, mas maging marunong makinig sa mga taong nasa paligid natin. Kasi syempre, hindi naman yung magbibigay ng payo kung hindi ka niyan mahalaga. Yeah. Ibig sabihin, Papa Eds, mahalaga si Beyonce sa'yo. Napoting, oh. Kasi kung wala silang pakialam mga sa paligid mo, hindi sila magsasalita ng kahit na ano. Proceed lang yan sa ginagawa nila. Hindi porket nagagalit o hindi, ibig sabihin nun, galit sila sa'yo. Hindi. Di ba sabi ng iba, mas nakaka-trigger sa'yo yung taong mas mahal mo. Yun. Diba? Alam mo guys, dapat matalino ka rito. Bahala na kayo. Alam niyo na kung sino nakaka-trigger kay Papa Eds. Si Beyonce. Ulitin natin. Sa'yo yung taong mas mahal mo. Ulitin natin. Sa paligid mo, hindi sila magsasalita ng kahit na ano. Proceed lang yan sa ginagawa nila. Hindi porket nagagalit o hindi, ibig sabihin nun, galit sila sa'yo. Hindi. Di ba sabi ng iba, mas nakaka-trigger sa'yo yung taong mas mahal mo. Yun. Yun. So, Ibig sabihin, mas mahal mo. bro, ano masasabi mo sa EDSI, bro? EDSI supporters na lang. At Etsy, shout out mga baliw. Yan, syempre, thank you so much po sa lahat ng sumusuporta sa tambalan ng EDSI. At hanggang ngayon po, grabe, matatag pa din. At yan, dire-diretso pa rin yung blessings nila Beyonce. Hanggang ngayon po, ay may bago ng tindahan. Grabe, salamat po dahil po yan sa inyo kung bakit na karanasan nyo ni Beyonce. Kumpara sa dati niyang estado ng buhay, napakalayo na po ng narating niya. Sa mga kasama, halos kung ikukumpara siya din sa iba niyang kaskwela, mas ahead na siya doon masyado. So, yan, thank you so much po sa inyo. Wow, thank you, bro. Grabe, napakasolid mo talaga. Yan si Kalinga Pedro. Napakabait ni Papa Eds, no? Ano? Ay, nako guys. Maraming salamat kay Vincent Calyada sa napagandang usapan, tanungan at sagutan ni Papa Eds. At nakita nyo naman guys, ang mga sagot ni Papa Eds, pang malupitan. No? Iisipin mo lang sinasabi ni Papa Eds. Ay, nako guys. Kuwang-kuwa na natin at talagang totoo yun. At maganda yung sinabi niya guys, EDSI is a magic. At talagang napaka-solid ng mga EDSI supporters. And salamat sa mga supporters ng EDSI. At syempre, sa lahat ng mga Team Kalinga. Maraming salamat po. At syempre, please comment down below kung may nasabi po ko na sa tingin nyo mali. Ay, correct nyo po, pwede po yan. Pero, syempre, huwag kayo manlalait or magsalita ng negative. At maraming salamat po. At sana please comment down below. And please subscribe na rin po. Hindi po kayo mabibigo sa akin. Talagang palong-palo kapag kayo nakasupport sa akin. Maraming salamat po. At laging tatandaan, ang taong bitter ay walang forever. Mag-react kayo sa itsura, magkomento ay sa ganda, and to God be the glory guys. Paalam po. Bye-bye. Sa ganitong sandali